Kumusta mga amigo? LeBron James sobrang saya at may konting patama kay Coach Darvin Ham. Luka Doncic sinabing marami pa ang kanyang dapat gawin at Jenny Bass prinangka na si Anthony Davis kaya na-trade. Kanina ay na-record na ng Los Angeles Lakers ang kanilang ikapitong sunod-sunod na panalo nang pataubin nila ang Pelicans sa score na 136-115 sa ilalim ng historic game ni LeBron James kung saan umabot na nga siya sa 50,000 career points sa regular at kasama na ang playoffs. Dito nga ay umiscore siya ng 34 points, 8 rebounds and 6 assists, shooting 5 out of 10 from the Rainbow Country. At hindi lang si LeBron ang gumawa ng history, kundi maging si Luka Doncic ay gumawa din kung saan umiscore siya dito ng 30 points, 15 assists at 8 rebounds na may pinakamataas sa plus-minus box plus 37. At napasama na siya sa elite company ng Lakers player katulad ni LeBron James, Jerry West at Magic Johnson na nakapagtala ng ganitong stats. Si Luka din ang dahilan kung bakit umarangkada ang scoring ni Vando dahil halos lahat ng points niya ay galing sa assist ni Luka Doncic kung saan gumawa siya ng 12 points at maging si Jackson Hayes na tagatanggap lang ng napakagandang pasa ni LeBron at Luka ay nakapagtala din ng 19 points. Si Vando talaga ang energy guy ng Lakers, halimaw sa depensa at hustle play. Siya talaga ang malaking factor kung bakit maganda ang depensa nila. Maging si Dalton Knecht ay maganda rin ang nilalaro. Naging komportable na nga itong tumira mga amigo. Pag ganito talaga ang Lakers, nako, talagang malaking panganib ito sa NBA. Sabi nga ng iba, pwedeng magkampiyon ulit ang Lakers. Sinabi ng dating hater ni LeBron na si Paul Pierce na dahil kay Luka, si LeBron ay second option na. At kapag si LeBron nga ang second option mo, nako, malaking problema talaga ang ganito. Grabe din talaga ang gravity na nagagawa ni Luka Doncic lalo na kapag nagdadrive ito to the basket, kaya dapat mag-ready ang kanyang ka-teammate na tanggapin ang pasa niya o mag-cut gaya ng ginagawa ni Vando. Ayon kay Luka, marami pa daw siyang dapat i-improve, lalo na daw kailangan niyang mas damihan pa ang pag-drive to the basket at hinahanap niya pa daw ang kanyang rhythm. Pero ang mahalaga daw ngayon mga amigo ay nananalo nga sila. Pero may babala siya sa kanyang ka-teammate, hindi daw dapat sila mag-relax. Ayon pa kay LeBron, kaya sila nagkiklik dahil alam nila ang gagawin sa loob ng court sa oras na maglaro sila. At ang coaching staff daw mga amigo ay nilalagay sila sa posisyon kung saan magtatagumpay nga sila mga amigo. Kaya naman daw, ang kailangan lang nilang gawin ay sundin kung ano ang game plan ng coach sa oras na maglaro sila. Nako, patama ata ito kay Coach Darvin Ham. Natanong naman siya sa kanyang 50,000 career points. Ayon kay LeBron, ayaw niya daw i-sugarcoat ito mga amigo. Talagang napakalaking points ito at masaya siya sa kanyang achievement. Dati daw ay pinapangarap niya lang na makapaglaro ng matagal at maibigay ang kanyang best, pero ngayon ay nagagawa niya daw ang lahat ng ito, kaya naman siya daw ay sobrang saya. Kung masaya naman ang Lakers, malamang umiiyak naman ngayon ang Dallas Mavericks fans dahil sa nangyari sa kanila ngayon na nawala itong si Luka Doncic ay puro pa injury ang nangyari sa kanilang mahalagang player, lalo na dito kay Anthony Davis at Kyrie Irving. Sa naging interview naman ni Jenny Bass sa Texas Public Radio ay napag-usapan ang mga trade na ginawa ng Lakers. Ayon kay Jenny Bass, natutunan niya daw sa kanyang ama na mas magandang tahimik lang sa paggawa ng trade para magtagumpay gaya ng ginawa nila para kunin si Pau Gasol. Yung kay Chris Paul daw na trade na binito ng NBA dahil sa palagay daw ng NBA ay masyadong nakalamang ang Lakers, bagay na hindi naman daw totoo. Minsan daw kasi mga amigo ang mga rumors ay planted lamang para magsulat ang nasa media ng maganda sa isang particular na GM. In exchange, magbibigay ito ng inside story.
Ngayon daw ay marami silang ibinigay para makuha si Luka Doncic at masaya silang nakuha nila ito. Isa pa, natalo daw sila ng 3 sunod-sunod sa playoffs sa kamay ng Nuggets at until now ay wala daw silang kakaiba na pwedeng magpabago sa sitwasyon. Si AD daw ay panay reklamo sa kanyang posisyon na nilalaro at hindi ito masaya. Sa kanyang palagay daw ay maganda na ito na ganito ang nangyari sa magkabilang team. Patay na tayo dyan, AD. Panay kasi reklamo, ayan, na-trade ka tuloy. Anyway, kung hindi naman available si Luka Doncic, malabo naman talagang bitawan ng Lakers itong si AD. Dagdag pa ni Jeanie Buss, nakuha daw ng Mavs ang kanilang hinahanap. At the same time, yung hinahanap nila ay nakuha din nila. Kaso hindi nyo daw inaasahan na mas magiging trending ito sa international news. Pero yun nga daw talaga ang Laker brand, ang makaakit ng malaking pangalan na gustong iguhit ang kanilang chapter sa Laker history. Ano ang masasabi nyo dito, mga amigo?